Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa ng ngungunang 5 gulay na nakakapagpagaling sa iyong mga bato pagkatapos ng 60. Kung ang iyong dieta ay kulang sa mga gulay na to, ang iyong mga bato ay maaring nagtatrabaho ng doble at hindi pa nagpapakita ng anumang sintomas. Karamihan sa mga nakatatanda ay sinasabihan, bawasan ang asin, uminom ng mas maraming tubig. Nakakatulong iyan ngunit kalahati lang ng istorya. Ang totoo, ang idinadagdag mo sa iyong plato ay mas mahalaga kaysa sa inaalis mo. Kung madalas kang makaramdam ng bloated, pagod o malabo ang isip at ikaw ay mahigit 6, maaaring hindi lang ito pagtanda, maaaring ito ay ang iyong mga bato na tahimik na nahihirapan. Ang mga bato ay matibay, ngunit ang mga ito ay sensitibo sa pamamaga, oxidative stress at kakulangan sa nutrisyon. Nakalulungkot, maraming dieta ng mga nakatatanda ang kulang sa mga gulay na nagpapagaling, sumusuporta at tumutulong pa nga sa pag-ayos ng mga mahalagang organ na ito. Ngunit may magandang balita. Hindi mo kailangan ng kakaibang superfoods o komplikadong recipe. Kailangan mo lang ng tamang gulay na sinusuportahan ng agham at ng tunay na resulta. Sa artikulong ito, bibilangin natin ang nangungunang 5 gulay na sumusuporta sa kalusugan ng bato pagkatapos ng 60. Madali silang makita, madali sa panunaw ng mga nakatatanda at pinakamahalaga, puno ng sustansiya na kailangan ng iyong mga bato para umunlad. Ang pangalawa sa listahan ay nakakagulat sa karamihan dahil marahil ay matagal mo na itong binaliwala. Simulan natin ang countdown at tuklasin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng mga gulay na nakatago lang sa paningin. Numero 5, Baguio beans, green beans. Madali sa iyong mga bato makapangyarihan para sa iyong kalusugan. Magsimula tayo sa isa sa mga pinakabinabale-walang gulay sa Pilipinas, ang Baguio beans. Simple lang ang mga ito at iyan ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang hindi gaanong pinapansin. Ngunit huwag magpaloko. Ang Baguio beans ay isang tahimik na powerhouse, lalo na para sa mga tumatandang bato. Ang mga ito ay natural na mababa sa potassium, mababa sa phosphorus at mababa sa sodium, ang tatlong sustansiya na dapat maingat na pinamamahalaan sa anumang planong nakatuon sa bato. Kalahating tasa lang ng nilutong Baguio beans ay may 90 mg lang ng potassium, 18 mg ng phosphorus at 3 mg lang ng sodium. Ginagawa nitong mainam para sa mga taong may bumababang function ng bato o sinumang nagbabantay sa kanilang asin. Ngunit ang Baguio beans ay hindi lang umiiwas sa pinsala. Aktibo nilang sinusuportahan ang iyong kalusugan. Mayaman sila sa vitamin C na tumutulong laban sa pamamaga at oxidative stress, parehong pangunahing sanhi ng pinsala sa bato. Naglalaman din sila ng vitamin K, mahalaga para sa pamumuo ng dugo at lakas ng buto, at folate na tumutulong sa pag-ayos at pagbuo ng DNA, isang tahimik na tagapagtanggol para sa iyong mga selula ng bato. At nariyan din ang fiber. Nag-aalok ang Baguio beans ng banayad na boost sa fiber na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar, sumusuporta sa panunaw at nagpapababa ng cholesterol. Mas kaunting presyon iyan sa iyong mga bato araw-araw. Mayroon akong pasyente, si Aling Nena, 74 anyos, mula sa Cebu. Pagod na mamaga at ang kanyang mga laboratory test ay nagpakita ng maagang paghina ng bato. Sinuri namin ang kanyang dieta, madalas delata, prosesadong karne at halos walang gulay. Iminungkahi ko ang isang simpleng bagay, isang tasa ng inihaw na Baguio beans tuwing gabi. Ito ay madali abot kaya at madali sa kanyang tiyan. Pagkalipas ng 3 linggo, humupa ang pamamaga, bumalik ang kanyang enerhiya at higit sa lahat, naramdaman niyang kontrolado muli ang kanyang kalusugan. Kung nahihirapan sa pagnguya, maaari mo silang steam hanggang lumambot, haluan ng kaunting mantika at pampalasa o gamitin sa low sodium na gisado.
kulang sa oras. Gumagana rin ng frozen Baguio beans. Banlawan lang at initin muli ng walang o kaunting asin. Maaaring hindi sila kapansin-pansin, ngunit pagdating sa kalusugan ng bato ang Baguio beans ay isang tahimik na bayani. Maasahan at lubos na nakapagpapalusog. Pumunta tayo sa numero 4. Isang madahong gulay na mukhang ordinaryo, ngunit nagtatago ng sikretong kapangyarihan na anti-inflammatory. Numero 4, repolyo, likas na anti-inflammatory na nakatago sa iyong ref. Ang repolyo ay isa sa mga pinaka-binabalewalang gulay pagdating sa kalusugan ng bato. Gayunpaman, maaring ito ang isa sa pinakamakapangyarihan. Ang madahong cruciferous na gulay na to ay puno ng nakapagpapagaling na compounds. Pinapakalma nito ang pamamaga, pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo, sinusuportahan ang natural na proseso ng detox ng iyong katawan, at lahat ng iyon habang nananatiling napakadali sa iyong mga bato. Pag-usapan natin ang mga numero saglit. Ang repolyo ay natural na mababa sa potassium, mababa sa phosphorus at mababa sa sodium. Mahalaga iyan dahil ang mga sustansyang ito ay maaring maipon sa dugo kapag bumagal ang iyong mga bato. Kalahating tasa lang ng nilutong repolyo, 60 mg lang ng potassium, 9 ng phosphorus at 6 ng sodium. Ginagawa nitong isa sa mga pinakaligtas na gulay para sa mga taong may chronic kidney disease o para sa sinumang nagbabantay sa kanilang blood pressure. Ngunit ang tunay na magic ng repolyo ay nasa anti-inflammatory powers nito. Naglalaman ito ng sulforaphane at indoles, mga plant compounds na kilala sa paglaban sa oxidative stress. At ang oxidative stress ay isa sa pinakamalaking sanhi ng pinsala sa bato at pagtanda. Ang mga compounds na to ay tumutulong na harangan ang mga senyales na humahantong sa fibrosis at pagkakapilat sa tissue ng bato. Nagbibigay din ang repolyo ng vitamin K, mahalaga para sa kalusugan ng buto at tamang pamumuo ng dugo. Mahalaga iyan lalo na para sa mga nakatatanda na may problema sa bato dahil ang mahinang function ng bato ay maaring humantong sa pagkawalan ng calcium at marupok na buto. Nag-aalok din ito ng magandang dosis ng vitamin C na nagpapalakas ng iyong immune system at tumutulong sa pag-ayos ng mga connective tissue kabilang ang mga nasa iyong mga bato at urinary tract. At huwag nating kalimutan ang fiber, mayaman ang repolyo dito. Tumutulong ang fiber na magpababa ng kolesterol, panatilihing regular ang panunaw at patatagin ng blood sugar. Lahat ng ito ay nagpapababa ng presyon sa mga bato sa paglipas ng panahon. Nag-aalala sa panunaw. Ang nilutong repolyo ay lumalambot, madaling nguyain, madaling tunawin. Maaari mo itong steam, pakuluan, stir fry o idagdag pa nga sa sinigang o nilaga. Pulang repolyo o puti parehong sumusuporta sa kalusugan ng bato. Bagaman ang pulang repolyo ay nagdaragdag ng karagdagang antioxidants tulad ng anthocyanins. Ito ay abot kaya available sa buong taon at madaling itago sa ref. Ang repolyo ay maaring hindi mukhang kapanapanabik ngunit sa bawat pagkain. Tahimik itong nagtatrabaho upang protektahan ang iyong mga bato, buto at daluyan ng dugo. Pumunta tayo sa numero 3, isang maliwanag at malutong na ugat na nag-aalok ng malakas na suporta sa antioxidant at maaaring makatulong na protektahan ang iyong mga bato mula sa pangmatagalang pinsala. Numero 3, karot, kapangyarihan ng antioxidant na nagpoprotekta sa iyong mga selula ng bato. Karamihan sa mga tao ay alam na maganda ang karot para sa iyong mga mata, ngunit ang kanilang benepisyo ay higit pa sa paningin lalo na pagdating sa tumatandang bato. Ang maliwanag na orange na ugat na ito ay puno ng antioxidants lalo na ang beta-carotene. Ginagawa ng iyong katawan ang beta-carotene sa vitamin A. At ang vitamin A ay gumaganap ng mahalagang papel
sa pagpapanatili ng epithelial tissue, ang manipis na lining ng mga organ at daluyan ng dugo, kabilang ang mga nasa loob ng iyong mga bato. Sa pagprotekta sa hadlang na iyon, tumutulong ang karot na mabawasan ang pamamaga, tumutulong sila na maiwasan ang pagkakapilat at sinusuportahan nila ang istruktura ng iyong pinakamaseselan na selula ng bato. Ang karot ay isa ring solidong pinagmulan ng vitamin C, isa pang antioxidant na tumutulong na i-neutralize ang mga nakakapinsalang free radicals. Bakit mahalaga yan? Dahil ang free radicals ay lumilikha ng oxidative stress, isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa bato. Sa pagpapanatili ng stress na iyon, maaaring makatulong ang vitamin C na pabagalin ang paghina ng bato hakbang-hakbang. Nag-aalok din ng karot ng banayad na dosis ng soluble fiber. Tumutulong ang fiber na iyon na i-regulate ang blood sugar at nagpapababa ng LDL cholesterol. Parehong critical dahil ang mataas na sugar at cholesterol ay maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo at filter ng bato sa paglipas ng panahon. Ang pagsuporta sa kalusugan ng puso ay sumusuporta din sa iyong mga bato. Ngayon, paano naman ang potassium? Ang karot ay itinuturing na katamtaman sa potassium. Ang isang medium na raw karot ay may humigit kumulang 195 milligrams. Karaniwan itong ligtas para sa maagang yugto ng problema sa bato, ngunit mahalaga pa rin ang kontrol sa porsyon kung ikaw ay nasa low potassium plan. Isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa karot, madali sila. Maaari mo silang kainin ng hilaw, malutong at nakakapresko, steam hanggang lumambot, i-roast hanggang matamis, o ihalo sa mga sopas at smoothies. At narito ang isang nakakagulat na bagay, ang bahagyang pagluluto ay nagpapataas ng dami ng beta-carotene na inaabsorb ng iyong katawan. Ang karot ay madali sa panunaw, natural na mababa sa sodium at abot kaya sa buong taon. Tinagawa nitong accessible para sa halos bawat sambahayan ng nakatatanda. Kaya kung naghahanap ka ng gulay na sumusuporta sa kalusugan ng bato, nang hindi nagdaragdag ng komplikado, ang karot ay isang matalino at makapangyarihang pagpipilian. Pinoprotektahan kanila sa maraming antas, mula sa pamamaga hanggang sa kalusugan ng daluyan hanggang sa pag-ayos ng selula. Pumunta tayo sa numero 2, isang gulay na madalas ginagamit bilang side dish ngunit lihim na isa sa mga pinakakumpletong kakampi para sa proteksyon ng bato. Numero 2, cauliflower, isang kidney-friendly na pamalit sa patatas. Ang cauliflower ay maaring hindi ang pinaka-kapansin-pansin sa iyong kusina, ngunit pagdating sa kalusugan ng bato, ito ay isang tahimik na kampeon, lalo na para sa mga nakatatanda na kailangang pamahalaan ang potassium at phosphorus. Tingnan natin ang mga numero. Kalahating tasa ng nilutong cauliflower, 88 mg lang ng potassium, 20 ng phosphorus at 9 ng sodium. Napakababa niya na ginagawang isang cauliflower sa mga pinakaligtas na gulay para sa mga taong may maaga o advanced na sakit sa bato. Bakit mahalaga yan? Dahil habang bumababa ang function ng bato, nahihirapan ng katawan na alisin ang potassium at phosphorus. At kapag naipon ang mga iyon, maaari kang makaramdam ng pagod, panghihina, o makaranas pa nga ng mga problema sa ritmo ng puso at pangmatagalang pinsala sa buto. Binibigyan ka ng cauliflower ng sustansiya nang hindi nagdaragdag sa pasanin na yon. Ngunit hindi lang doon natatapos. Ang cauliflower ay mayaman sa vitamin C, vitamin K, folate at fiber. Sinusuportahan ng mga ito ang iyong immune system. Tinutulungan ang iyong dugo na mamuo ng maayos, tumutulong sa cellular repair at pinapanatiling maayos ang panunaw. Lahat ay malalim na konektado sa kakayahan ng iyong bato na gumana ng maayos. Mas kahanga-hanga pa naglalaman ang cauliflower ng natural na compounds na tinatawag na glucosinolates at indoles.
Tumutulong ang mga ito na mabawasan ang pamamaga, i-detoxify ang katawan, at protektahan ang mga tissue mula sa oxidative damage. Nangangahulugan iyan ng mas kaunting stress sa iyong mga bato at atay. Ngayon, dito talaga nagliliwanag ang cauliflower. Ito ay versatile at napakadaling ihanda. Maaari mo itong i-steam, i-roast, i-stir-fry o durugin pa nga sa isang creamy side dish. Ito ay perpektong kapalit para sa mashed potatoes na mataas sa potassium at madalas na ipinagbabawal para sa mga may problema sa bato. Naghahanap ng comfort food na ligtas pa rin sa bato? Subukan ng mashed cauliflower na may kaunting olive oil at bawang, nagbabantay sa carbs, gumamit ng cauliflower rice o cauliflower crust. Mas magana mga to ngunit nakakabusog pa rin. Ang malambot na texture nito ay madali sa panunaw. Ang banayad na lasa nito ay madaling ipares sa anuman. At bawat kagat ay nagbibigay ng sustansiya na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Hindi tulad ng patatas na maaring mabilis na magpataas ng potassium, hinahayaan ka ng cauliflower na tangkilikin ang masasarap na pagkain nang hindi pinapagod ang iyong mga bato. Ito ay abot kaya. Available sa buong taon at madaling mahalin kapag binigyan mo to ng pagkakataon. Ang cauliflower ay nararapat na magkaroon ng permanenteng lugar sa plato ng sinumang nakatuon sa kalusugan ng bato. Pagkatapos ng 60, darating ang ating numero 1 na gulay para sa proteksyon ng bato. Numero 1, broccoli, kidney cleansing at puno ng antioxidant protection. Ang hamak na berdeng gulay na to ay nakakatugon sa bawat pamantayan pagdating sa kalusugan ng bato. Ang broccoli ay kabilang sa pamilya ng cruciferous, isang grupo na kilala sa malakas na anti-inflammatory at detoxifying effects. Ngunit ang broccoli ay higit pa riyan. Sinusuportahan nito ang function ng bato sa maraming antas. Una, ito ay natural na mababa sa potassium, mababa sa phosphorus at mababa sa sodium. Kalahating tasa ng nilutong broccoli ay may humigit kumulang 229 mg ng potassium, 46 ng phosphorus at 15 lang ng sodium. Iyon ay katamtaman at madaling pamahalaan para sa karamihan ng mga dieta na nakatuon sa bato. Ngunit ang nagpapapambihira sa broccoli ay isang compound, sulforapane. Iniya-activate ng sulforapane ang natural na detox pathways ng katawan. Tinutulungan nito ang iyong mga bato at atay na ilabas ang mga toxin ng mas mahusay. Binabawasan nito ang oxidative stress at pinoprotektahan ang iyong mga selula mula sa pinsala na dulot ng pamamaga. Mahalaga yan dahil ang talamak na pamamaga at oxidative stress ay dalawa sa pinakamalaking sanhi ng paghina ng bato. Nagbibigay din ang broccoli ng vitamin C upang palakasin ang immunity at patibayin ang mga connective tissue sa urinary tract at vitamin K upang protektahan ang iyong mga buto. Mahalaga lalo na para sa mga taong ang mga bato ay nahihirapan na balansehin ng calcium. Dagdag pa, ang broccoli ay mataas sa fiber na nangangahulugang mas mahusay na kalusugan ng bituka, mas mahusay na kontrol sa blood sugar at mas mababang kolesterol. Lahat ng iyon ay nagpapagaan ng pasanin sa iyong mga bato. Meron pa, naglalaman ang broccoli ng glucosinolates, mga compound na tumutulong na patigilin ang mga inflammatory pathways sa katawan. Binabawasan nito ang panloob na apoy na maaring dahan-dahang makapinsala sa mga tissue ng bato sa paglipas ng panahon. Ngayon, paano mo ito ihahanda? Ang pag-steam ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang sustansya nito, lalo na ang sulforapane. Ngunit maaari mo rin itong i-roast, i-stir fry na may olive oil at bawang o idagdag sa mga sinigang nilaga o maging sa omelette. Ang bahagyang pagluluto ay ginagawa rin itong mas madaling tunawin, isang malaking plus para sa mga matatanda na may sensitibong tiyan. Ang broccoli ay abot kaya, available sa buong taon
at madaling idagdag sa iyong mga pagkain sa simple at masarap na paraan. Ang combination nito ng antioxidants, kidney-friendly minerals at detox support ay ginagawa itong isa sa mga pinakakumpletong gulay na maaari mong kainin para sa iyong mga bato. Nakukuha nito ang numero 1 na pwesto hindi dahil sa hype kundi dahil sa agham. Sinusuportahan ng broccoli ang kidney filtration, nilalabanan ang pamamaga at pinapalakas ang iyong mga depensa mula sa loob. Isang madahong gulay na may pambihirang kakayahang pakalmahin ang pamamaga at ibalik ang balanse mula sa loob. Mga matalinong tip para pagsamahin ng mga gulay para sa suporta sa bato. Ngayon na nasakop na natin ang nangungunang 5, pag-usapan natin kung paano sila gamitin ng matalino dahil ang pagpili ng tamang gulay ay simula pa lang. Kung paano mo sila ihahanda, pagsasamahin at babalansehin niyon ang gumagawa ng tunay na pagkakaiba. Gawin natin to ng hakbang-hakbang. I-rotate, huwag ulitin. Kahit ang pinakamalusog na pagkain ay maaaring mawalan ng benepisyo kung kakainin mo to ng mag-isa araw-araw, kailangan ng iyong mga bato ng iba't ibang uri. Nangangahulugan iyan ng malawak na hanay ng sustansiya at mas kaunting panganib ng labis na karga tulad ng potassium o oxalates. Subukan ng carrot sa Lunes repolyo o Baguio beans, sa Martes cauliflower o broccoli sa Miyerkules. I-rotate ng dahan-dahan. Magpapasalamat ang iyong mga bato. Lutuin para sa kaginhawaan at mas mahusay na sustansiya. Maraming nakatatanda ang nahihirapan sa pagnguya ng hilaw na gulay o sa pagtunaw nito ng komportable. Ang bahagyang pag-steam, pagpapakulo o pag-roast ay maaaring magpalambot ng matitigas na fiber at talagang gawing mas available ang sustansiya sa iyong katawan. Ang pag-steam ng broccoli ay nagpapanatili ng sulforaphane. Ang pagpapakulo ng cauliflower ay nagpapababa ng potassium. Ang mas matagal na pagluluto ay nagpapalambot ng repolyo at ginagawa itong mas madaling tunawin. Bantayan ang potassium at laki ng porsyon. Kahit ang mga gulay na ligtas sa bato ay naglalaman ng ilang potassium. Kung ikaw ay nasa low potassium diet, manatili sa kalahating tasa ng nilutong servings at ilagay ang mga ito sa iba't ibang oras ng iyong araw. Gusto mo bang maging mas matalino? Paghaluin ang low potassium na gulay sa katamtaman tulad ng Baguio beans na ipinares sa karot. Yan ay balanse sa bawat kagat. Magdagdag ng healthy fats para sa mas mahusay na absorption. Ang vitamins A at K ay nangangailangan ng kaunting taba upang ganap na ma-absorb. Ang pagwiwisik ng olive oil sa iyong carrot o broccoli ay nagpapabuti sa lasa at nutrisyon. Gumagana rin ng avocado oil o ilang tinadtad na kasoy. Panatilihin lang itong magaan at simple. Ipare sa calcium kapag kinakailangan. Ang ilang gulay tulad ng carrot o cauliflower ay naglalaman ng oxalates. Sa maliit na dami, okay lang yan. Ngunit ang pagpares ng mga ito sa calcium tulad ng plain yogurt o isang piraso ng unsalted na keso ay maaring makatulong na harangan ang oxalate absorption at protektahan ang iyong mga buto. Lalo na nakakatulong kung nagkaroon ka na ng kidney stones noon. Iwasan ang mga seasoning packet, gumamit ng tunay na las. Ang maalat na sarsa at seasoning packets ay maaaring tahimik na labis na kargahan ang iyong mga bato. Subukan ang mga halaman tulad ng parsley, dill o turmeric. Magdagdag ng lemon juice o kaunting bawang o paminta. Mga simpleng sangkap, malaking kidney-friendly na lasa. Maghanda ng maramihan, manatiling consistent. Nagiging abala ang buhay, kaya gawing madali para sa iyong sarili. Hugasan at tadtarin ng maaga. Steam ang broccoli, i-roast ang carrot. Itago ang Baguio beans sa mga lalagyan para sa linggo. Ang pagiging consistent ay mas mahusay kaysa sa pagiging matindi. Pakinggan ang iyong katawan.
Walang dalawang tao ang nagtunaw ng pagkain sa parehong paraan. Kung makaramdam ka ng bloated, pagod o hindi komportable pagkatapos kumain, maaring may kailangang ayusin. Mas maliliit na porsyon, mas banayad na pagluluto, iba't ibang kombinasyon. Palaging bibigyan ka ng iyong katawan ng mga pahiwatig. Sa pagsunod sa mga simpleng tip na to at pagpili ng tamang gulay, hindi ka lang kumakain ng malusog. Aktibo mong binibigyan ng iyong mga bato ng tahimik at pang-araw-araw na suporta na kailangan nila upang manatiling malakas sa bawat pagkain. Pagbubuod, maliliit na, pagpipilian, mas malakas na bato. Ngayon natutunan mo na ang kalusugan ng bato ay hindi lang tungkol sa pagputol ng mga bagay. Ito ay tungkol sa kung ano ang inilalagay mo. Tinalakay natin ang 5 makapangyarihang gulay, bawat isa ay may sariling tahimik na lakas: Baguio beans, repolyo, carrot, cauliflower at broccoli. Baguio beans, napakadali sa potassium at sodium. Repolyo, isang master ng control sa pamamaga. Carrot, nagdadala ng antioxidant power mismo sa iyong mga selula ng bato. Cauliflower, isang ligtas, low potassium na alternatibo sa patatas. Broccoli, nakakuha ng nangungunang pwesto para sa pag-activate ng detox pathways at pagpapalusog sa iyong mga bato mula sa loob. Nakilala rin natin si Aling Nena, isang nakatatanda na gumawa ng isang maliit na pagbabago pagdaragdag ng Baguio beans sa kanyang hapunan. Sa loob lamang ng ilang linggo, nabawasan ng pamamaga, bumalik ang enerhiya at isang panibagong pakiramdam ng kontrol sa kanyang kalusugan. Ang kanyang kwento ay isang paalala. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buhay sa magdamag. Kailangan mo lang magsimula. Kaya narito ang iyong imbitasyon. Alin sa 5 gulay ang susubukan mo ngayong linggo? Carrot ba na steamed at winisikan ng olive oil o broccoli na bahagyang inihaw na may bawang, marahil sopas ng repolyo, cauliflower mash o sariwang Baguio beans na hinaluan ng herbs? Pumili ng isa, hayaan, iyan ang maging panimulang punto mo. Ang maliliit na hakbang ay nagiging ugali. Ang mga ugali ay bumubuo ng momentum at ang momentum ay humahantong sa pagbabago. Sa mga komento, ipaalam sa amin kung aling gulay ang una mong susubukan at bakit. Maaari mo lang itong maging inspirasyon para sa iba na simulan ang kanilang sariling paglalakbay tungo sa mas malusog na bato. Salamat sa paglalaan ng oras na to kasama ako. Manatiling mapagmasid, manatiling consistent, at gaya ng dati, manatiling malusog.